Oo, totoo sa Papua New Guinea, hindi ka makakagala. Sa Papua New Guinea, limitado lang yung kilos mo. Papua New Guinea, hindi maunlad kagaya ng iba. Pero tanong mo sa sarili mo, ano bang purpose mo? Bakit ka nag-abroad? Para ba magliwaliw? Para ba mamasyal? Para ba maggala? Or ang purpose mo lang ba ay magsakripisyo para sa pamilya mo? Ano ba ang advantage ng Papua New Guinea kumpara sa ibang bansa? Ano yung mga magagandang bagay na dapat mong malaman kung magkatrabaho ka sa Papua New Guinea? Uy, magandang gabi sa inyo mga kawantok. Pinoy Wantok here sa Papua New Guinea. Kamusta kayo? Ito, babalik ko lang. Kauwi ko lang ng bahay galing trabaho. Gusto ko lang i-share yung mga importanteng bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa Papua New Guinea. Kasi marami rin naman nag-message sa akin sa Facebook tsaka sa YouTube. Regarding sa mga expectation, ano yung mga expectation dito sa Papua New Guinea? Ano yung mga advantage dito sa Papua New Guinea kumpara sa ibang bansa? Ano yung mga bagay na magaganda dito sa Papua New Guinea? So yung mga bagay na dapat ninyong malaman kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito para magtrabaho. Wala natin yung tanong natin sa ano ba talaga maganda sa Papua New Guinea? Ano yung mga dapat ninyong malaman? Okay? So by the way, dumating ako dito sa Papua New Guinea 2012. So almost 11 years na rin ako dito sa Papua New Guinea this year. Basta sa aking experience, nung dumating ako noong 2012, dumating ako dito as a team leader. Parang supervisor na rin ako nung time na yon. Then maraming talagang bago sa environment. Hindi ko alam kung ano yung mga kultura ng Papua New Guinea. To be honest, yung experience ko nung first 3 to 6 months ko dito sa Papua New Guinea parang hindi maganda. Parang talagang punong-puno ako ng pressure. Parang gusto ko na talagang gusto ko na umuwi nung time na yon. Napakahirap talaga ng trabaho ko dito sa Papua New Guinea. Kung ang trabaho lang ay pag-uusapan, yung technical na madali lang, pero ang pinaka-problema ko nung time na yun is paano makisama, mag-adjust sa environment, sa mga tao. Yung talagang nahirapan ako ng first 3 to 6 months ko dito, then eventually, natuto na rin ako mag-adjust. So, siguro, sa tagal ko na rin dito, mag-11 years na ako, siguro masasabi ko na rin na na-adapt ko na rin yung dapat na tamang pag-uugali dito sa Papua New Guinea. When it comes to sa pagkikisama at ano yung mga work ethics na dapat na meron ka para tumagal ka dito sa Papua New Guinea. Ano ba ang advantage ng Papua New Guinea kumpara sa ibang bansa? Ano yung mga magagandang bagay na dapat mong malaman kung magkatrabaho ka sa Papua New Guinea? Alin naman yung mga bagay na meron sa Papua New Guinea na wala dun sa iba? Ang Papua New Guinea, kung alam ninyo, bago ka dumating dito, una direct, pwede ka mag-apply. Na lately, in-impose ng government na kailangan through agency ka. So dumating ako dito as direct, nag-apply ako as direct, wala akong agency, pero 5 to 6 years, in-implement na yung story na lahat ng mag-apply outside PNG dapat through agency. Ngayon, dumating ako dito, ayan, maraming adjustment, di ba? Dito sa accommodation, dito ako ngayon sa accommodation ko, kasama sa kontrata ko ang accommodation ko. Meron ditong 3 swimming pool, merong basketball court, may tennis court, may gym. At maganda yung lugar. Pwede kang mag-walking, pwede kang mag-jogging, safe. Libre rin yung libre yung gasolina, libre yung pag-uwi ka ng Pilipinas. Nakakauwi ako ng 2, minsan 3 beses sa isang taon. Libre rin yung may benefits din yung schooling. Paaral sa mga anak ko, may 3 akong anak. So sagutin ng kumpanya as part ng kontrata ko. Pero yung schooling, hindi ko pa nakuha yan. After ng 5 years ko pang magtrabaho dito, yung pangatlong kontrata ko, yun, saka lang ako nagkaroon ng benefits na, ito lang ito'y para sa akin lang, hindi ko naman ina-across the board. Hindi naman lahat ng kontrata o benefits na meron ako across the board. Ito lang yung mga gamit ko lang yung sarili ko as an example na para magkaroon kayo ng idea. Ano ba ang pagkakaiba ng Papua New Guinea sa ibang bansa? Sa ibang bansa, for example, New Zealand, Australia. So hindi naman sa gaangat ng sariling bangko, nakapunta na rin ako ng New Zealand, nakapunta na rin ako ng Australia dahil sa kumpanyang ito. Pinapadala ako doon for the training. Mga ilang beses na rin ako nakapunta ng Australia. Marami na rin ako nakilala mga Pilipino, mga kababayan natin, at nakapagtanong na rin ako. Sa totoo lang, kapag-apply na rin ako, meron na rin akong pinirmahan kontrata ng time na nagpapalaka. Then lately, ang din napagtanto na yung pagkakaiba ng Papua New Guinea sa ibang bansa. Like for example, New Zealand and Australia. Sa pag mag-apply ka sa New Zealand or sa Australia, usually, ang kontrata dyan ay lump sum or gross. Okay? Pag sinabi mong gross, malaki siya kung titignan.
Pero kung ibabawas mo yung tax, so babawas mo yung tax kung ilang percentage, let's say 35%, I'm not really sure. Ngayon, sum na yun, o sa gross na yun, ikaw rin ang magbayad ng sarili mong accommodation. So, pwede kang maghanap ng accommodation kung saan ka makakatipid. Ikaw rin ang magbabayad ng sarili mong kuryente, tubig, pagkain, syempre. And kung uwi ka ng Pilipinas, sarili mo yung ticket. Ikaw ang magpo-provide no? Bibigay sa'yo yung kabuuan ng sweldo mo, then bahala ka na. Bahala ka na sa mga expenses mo. So, paano ko nalaman to? Hindi naman ako nagtanong. Kasi personally, nag-apply ako. Kontrata ko, libre lahat. So, hindi ko na kailangan mamroblema sa sasakyan, sa gasolina. Kung gusto kong umuwi ng Pilipinas, pwede akong umuwi. Dati, nakakauwi ako ng 3 beses, pero nag-pandemic. Ngayon, 2 beses na lang ako umuwi. So, every 6 months. Sagot ng kumpanya yung ticket mo at meron ka rin vacation pay. Ngayon, meron din kami incentive kung sakaling ma-over mo yung ma-hit or lumampas ka sa quota. Sa tingin ko, yun nga, ito yung nag-work sa akin eh. Ito yung nag-fit kasi nag-try ako mag-apply eh. Parang ikat sa kalooban ko nung kinumpara ko na. Purpose naman natin kaya tayo nangigibang bayan para sa pamilya, magtrabaho, makapag-ipon. Yung kita ang hinahabol natin eh. Ngayon, depende na lang kung ang gusto mo ay manirahan, dalhin mo yung pamilya mo, eh yun, pwede mo i-consider yung New Zealand, Australia o ibang bansa. Pwede kang manirahan doon. Para sa inyong kalaman, napakaraming Pilipino dito. Kahit saan ka pumunta, every corner halos may kita ng mga kababayan natin, yan lang. May mga pamilya rin sila, yung iba 20 years to 30 years dito, yung iba dito rin lumaki. Ano ba yung mga position na karamihan na ino-offer kung magtatrabaho ka dito sa Papua New Guinea? Again, disclaimer, ito yung base lang sa aking kaalaman. So, karamihan dito either team leader, supervisor, managerial level. Then meron din naman sa construction, like teacher, tractor. Dito more on management, doon more on technical. So yung pagkakaiba. Ngayon, meron din akong isang gusto na i-share sa inyo, experience ng ating kababayan. Halos 10 years na siya dito sa Papua New Guinea. Nag-decide siya na magtrabaho sa ibang bansa kasi parang nanawa lang. Sabi niya sa akin nung nakita kami, pre, aalis na ako dito. Sabi ko, bakit naman? Tagal-tagal mo na dito. Sabi niya, wala lang. Gusto ko lang mag-try kasi parang nababagot na ako dito eh. Sigurado ka? Sabi niya, oo. Inantay ko na lang yung visa ko. Pauwi na rin ako ng Pilipinas next week. So yun, umalis na nga siya. Umuwi siya ng Pilipinas. Then pumunta siya ng UK. Ang trabaho niya doon sa UK parang butcher. Manager siya dito. Manager siya dito sa isang supermarket. Then nag-apply siya sa UK as a butcher. Yung matadero. Kaya siya, imagine, manager ka dito. Pagdating mo doon, technical ka. Di umalis siya sa makatuwid. Natuloy siya. Then lately, after 3 months, nagkita uli kami. Nagulat ako ulit dito uli siya. Sabi ko, pre, matindi dito ka. Kailan ka dumating? Sabi niya, lang, kararating ko lang. Bakit? Ganda-ganda sa UK. Hindi pre, sabi niya, paano, hindi naman sa pag-ano. Hindi dito yung kita eh, hindi dito yung pera. Wala akong savings doon eh, hindi dito yung savings. Buti na lang, nakabalik agad siya for him, na hanggang ngayon, hindi siya. So, doon lang, yung experience na yon. Imagine mo, 10 years na siya dito, try siya na sa lugar na maganda, UK. Maganda pakinggan, UK. Pagdating niya doon, siguro, yun nga, napagtanto niya. Ito yung sweldo mo, babayad ka sa bahay mo, kain mo, tubig, ilaw, uwi ka, sarili mong ticket. So, ang Australia maganda, as in maganda talaga. Nung napuntahan ko yan, Sydney, Brisbane, nagagandahan ako. New Zealand, lalo na yung New Zealand, talagang nature, family friendly, napakaganda. Pero kung ang pag-uusapan natin ay, siyempre, ang purpose natin ay sweldo. So, totoo lang. Diba? Bigil to. Sweldo. Pero yung savings mo, diba? After expenses mo, kumpara mo sa sweldo mo na makukuha dito at benefits na makukuha mo. Oo, totoo sa Papua New Guinea, hindi ka makakagala. Sa Papua New Guinea, limitado lang yung kilos mo. Sa Papua New Guinea, hindi maunlad kagaya ng iba. Pero tanong mo sa sarili mo, ano bang purpose mo? Bakit ka nag-abroad? Para ba magliwaliw? Para ba mamasyal? Para ba maggala? Or ang purpose mo lang ba ay magsakripisyo para sa pamilya mo? Di ba? Depende kung ano yung magiging rason doon sa mga tanong na yun. Kagaya ko lang, na makakauwi naman ako ng 2 beses sa isang taon. Okay naman yung sinasweldo ko kahit papaano, kahit maliit. Nairaraos ko naman ng aking pamilya. Nakakapakain naman kami ng 3 beses. Nakapaaral ko naman yung mga anak ko. Nabibigay ko naman yung gusto nila. Masaya na ako dito. Kasi hindi naman tayo habang buhay dito eh. Let's say, sa Australia ka o New Zealand o ibang bansa, kahit na sabihin mong manirahan ka doon, at the end of the day, sa Pilipinas pa rin ang bagsak mo eh. Gusto mo pa rin mag-retiro, di ba? Kasi iba pa rin yung Pilipinas kasi doon ka lumaki. Mas kilala mo yung lugar, marami kang kababayan na malalapitan. Dito, hindi ka basta-basta pwedeng makikisama dahil iba sila eh. Iba yung kultura nila. Sa totoo, iba rin yung kultura mo. Although mababait sila, marami kang kaibigan, malaki pa rin ang pagkakaiba. So again, sana itong vlog na to ay nakakapulutan ninyo ng aral. So, ngayon guys, sana sa video na to, marami akong
na i-share sa inyo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe